Isa pong pinagpalang Saturday morning, mga katots. Ngayon pong Sabado ng umaga ang ating magiging simpleng tanong. English to What's thicker than blood? Oy, bakit what's thicker than blood? Ang ating ebanghelyo hinango kay San Lucas, Kabanata 11, mga talata 27 hanggang 28. Maikli lang. Isang pagkakataon kung saan may nagpuri kay Lord at bukod sa pagpuri kay Lord, paghanga kay Lord better said, ay pinuri ang ina ni Lord. Sabi ay pinagpala ang nagpasuso sa iyo. Wow, blessed is your mother. Yun ang ibig sabihin noon. Maganda ang sagot ni Lord. Rather, higit na pinagpala ang nakinig salita ng Diyos at sumunod dito. So ito yung sagot sa tanong, what's thicker than blood? Aba, marang ang luminaw, higit pa sa ugnayang pandugo ay ang ugnayan ng pagsunod. Uy, ewan ko. Pero alam niyo, ako'y may kilala nasa abroad na naging tagapagmana ng isang foreigner. No? Isang Pinoy, tatrabaho sa abroad. At siya ang naging tagapagmana ng foreigner, hindi yung mga anak. Siyempre, nung mangyari ito, kinasuhan siya ng mga foreigner, ng mga anak. At nung siya'y kasuhan ng mga ito, di dumaan sa korte. Pero pagdating sa huli, sa kanya pa rin iginarant ng korte yung ipinamanang bahay, lahat na meron doon sa bahay. Hindi binawi ng korte yung pamanang yon. At simple lang ang argument na ibinigay or parang sentensyang ibinigay ng korte. Doon sa mga anak, ang sabi noong judge is that you are only related to him by blood. Ito, yung Pilipino, became related to him in love, in caring. Dahil siya yung nangalaga, siya yung nangumusta, siya yung nagbigay ng mga kasiyahan sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya't may karapatan siyang higit kaysa inyo. Then yun, it's interesting kasi ganun din naman yung katotohanan natin. We can be related to each other, but at the end of the day, it's how we treat each other that matters most. At lalo tigit sa faith. Di ba? Dahil sa binyag, we became already related to God by becoming children of God, adopted children of God. May higit pa pala doon. Ang laki na ng privilege na yun, What is greater than that? That if we know the will of God, we follow it. If we listen to the Word of God, bukod sa ating pagdasalan at ating pagnilayan, ito ang nagiging batayan ng ating buhay. So now, yun na nga Sana ma-realize natin talaga ito. Si Mama Mary was the best example of this. She was already related to Jesus by blood. But more than that, she was one of the best when it comes to following the will of God. Obedience, humility, everything na kinakailangan para magiging higit kaysa dugo ay maging tagasunod. So mga kapatid, in our faith, are we better than just simply related to God as baptized? Are we obedient and faithful Christians? Okay? Sige na. Punta na tayo siyempre sa aking panyahay sa inyo. Part of our becoming better ay be cyber missionaries. Lagi po tayo mag-evangelize through our social media. Like, share, follow po itong ating page. Instagram at Thought for the Day, YouTube channel, TFTD Bless and Blessing, at TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ng happy birthday kina Teresita Regino ng Apostolado ng Panalangin. Si Ate, ito? Ate Cecil, yan, tama. Kasi kung bakit ba ganun, Basi Anita ang nakalagay na pangalan. Si Ate Cecil, sa kasado ko dating seminarista, si Richie Bal Mendoza, si Cheryl Carandang, kay Mario Manuba, kay Beverly Berzosa, kay Engineer Ronald Rosales, kay Sinaida Roluqui, kay Sister Tess Bautista. Happy birthday sa inyong lahat and blessings sa special ninyong araw today. At syempre po, hindi naman nababago pa rin ang ating may babatiin pala muna ako yung mga followers ng Alien, mga taga-Lodlod dyan Ang Lodlodenian ay nalimutan ko na. Basta mga taga-Alien. So sa inyong lahat, kay Ube Magsino, pagbati and shout out sa inyo. At syempre, pagtuloy ang paghiling natin ng prayers para sa lahat na nangangailangan ng panalangin. At syempre po, sana magkaroon na ng kapayapaan sa Ukraine at sa Israel. At syempre, kung tayo naman po nga ay more than blood, we are followers of God, ay di pa. Always be blessed and be a blessing.